Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibating katabi ng magandang umaga. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kapistahan o dakilang kapistahan ngayon nina Apostol San Pedro at San Pablo. Kung mayroon pong pagkakaparehas ang dalawang haligi ng ating simbahan at mga santong ito, sila ay parehas na namatay na martir. Sabihin nyo nga po, martir. Sila yung mga namatay para sa pananampalataya kay Jesus. Mga namatay para sa simbahan. Si Pedro ay namatay noong panahon ni Emperador Nero. Ipinako siya ng patiwarik. Imagine niyo yun? Nakataob. Dahil hindi niya gustong mamatay katulad ng kay Jesus. Kung si Jesus ipinako sa krus, si Pedro baliktad. Nakapako pero nakatiwarik. Samantala, si San Pablo naman namatay, pero bago siya pinatay, ikinulong muna siya sa Roma. At habang nasa kulungan, nagsulat siya ng maraming liham. Ito yung naririnig natin madalas na ikalawang pagbasa, no, di ba? No, naririnig niyo yung pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo, di ba? Sa mga taga Roma, sa mga taga Colosas, sa mga taga Filipos, yan. Habang nakakulong, habang nakapiit sa kulungan, itong si San Pablo, siya'y nagsulat ng mga liham. Nagsulat. At ayon sa tradisyon, siya ay pinapugutan ng ulo ng emperador. Ang aga-aga, no? Pinag-uusapan natin, patayan.
No, si Father naman, no, parang ang morbid, no? Ang aga-aga, patayan ang pinag-uusapan. Pero alam niyo po, ang kanilang kamatayan ay hindi ordinaryo. Dahil hindi iyon basta-bastang kaparusahan, kundi isang pag-aalay. Pag-aalay. Kung para sa emperador, kaparusahan iyon, kaparusahan ang pinataw na kamatayan sa dalawang santong ito, pero para kina Apostol San Pedro at San Pablo, hindi yun parusa, kundi iyon ay pag-aalay ng kanilang buhay. Sabihin nyo nga po, pag-aalay. Panggising lang po yan, no? Sa mga nakapikit na, no? Kaya pinapaulit ko po, no? Karumal-dumal sa paningin ng iba, pero ang kanilang kamatayan ay may hatid na kabanalan. Ulitin ko po, ang kanilang kamatayan ay may hatid na kabanalan dahil ito ay inalay alang-alang sa pagmamahal. Pagmamahal. Sabihin nyo nga po, martir, pag-aalay, pagmamahal. Ang dalawang santong ito ay mga ordinaryong tao lamang. Bago nila nakilala si Jesus, si Pedro ay isang mangingisda. Si Pablo naman ay isang Pariseo na umuusig sa mga naniniwala kay Jesus. Pero parehas nilang isinuko ang kanilang buhay nang makilala nila si Jesus. Si Pedro, sinuko ang kanyang kabuhayan. Iniwan ang pangingisda, iniwan ang kanyang trabaho at sumunod kay Jesus. Si Pablo naman, isinuko ang pagiging Pariseo at naging apostol. Iniwan ang kanyang lumang buhay at nagbagong buhay. Ganon nga po talaga, no? Siguro, kapag ikaw ay nagmamahal, nakakaya mong isuko anuman ang para sa iyo. Tanong mo nga sa katabi mo, nagmamahal ka ba? Ha? Uso pa ba yan? Yung may sinusuko? Ha? Abay, uso pa rin yan sa mga nanay. No? Sino mga nanay dito? Taas niyang kamay. Di ba ang nanay, yung isusubo mo na lang ang pagkain, ibibigay mo pa sa anak mo. Tama? Sasabihin mo, busog ka. Pero ang totoo, gutom. Pero yung para sa'yo, ibibigay mo pa rin. Kasi may pagmamahal. Ang isang ama, kayang magtiis ng pangungulila sa ibang bansa. Mabuhay lang ang pamilya. Kayang gawin yun ng ama. Bakit? Pagmamahal. Pagmamahal. Ang isang anak, kayang magsunog ng kilay dahil may pagmamahal sa pangarap. Mga kabataan, no? Lagi akong paulit-ulit, no? Mahalin nyo, no? Yung pangarap ninyo at sunugin ang kilay para sa pangarap. No? Sabi ko, sunugin ha, hindi sulatan ang kilay, no? Marami ngayon, mas madali na lang, Father, magsulat ng kilay, no? Kasi kilay is life, no? Hindi, sunugin nyo yan, no? Kung gusto nyo na magkaroon ng magandang buhay. Ito po ang katangian ng isang martir. Kayang isuko ang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Walang makakaunawa sa ganitong lengguwahe ng pag-ibig, kundi ang isang tao ding martir. Ano mo nga sa katabi mo, martir ka ba? Ayaw natin tawaging martir, di ba? Kasi para sa iba, ang martir, negatibo. Pero hindi yan maiintindihan ng isang taong hindi naman martir. Bakit? Dahil ang tanging may matibay at matatag na puso lang ang makakaunawa sa parehas na puso. Kaya kung nagagawa mong isuko
ang anumang mahalaga para sa iyo nang dahil sa pag-ibig, ikaw ay isang martir. Hindi kailangan buhay. No? Hindi naman lagi buhay ang sinusuko para maging martir. No? Pwedeng ang iba, pride. No? Isuko mo na yung pride mo. Ang tagal-tagal mo nang bit-bit yan. No? Wala namang nadudulot sa'yo kundi sakit ng puso. O kaya yung iba, sinusuko ang kahihiyan. Kahihiyan. No? Minsan, no? Sa mall, pag may mga nanay, yung biglang, pag nagutom ang anak, biglang magbe-breastfeed, di ba? May mga gano'n kayo nakikita, di ba? Yung, kahit yung nakakahiya, no? Dahil nanay, mas mahalaga ang anak kaysa anumang sasabihin ng iba, ay kahit nandoon, no? Magbe-breastfeed, di ba? Ay hindi gagawin ng isang, hindi isang inang nagmamahal, di ba? Kung yung ina, mas iniisip ang kanyang kahihiyan, hindi niya gagawin yon. Hindi magpapakatulong o di magpapakahirap, magpapaalila kung iniisip mo kahihiyan. Ano pang pwedeng isuko? Oras. Oras na mga naglilingkod. No? Yung mga naglilingkod dito, no? Ang aga-aga. Alam ko, oras pa ng pagtulog ninyo. Inyo pa yan. No? Pero andito na kayo. No, yung mga choir, no, tulog pa boses ng mga yan, pero ayan, kumakanta na. No, yan ay pag-aalay. At pag ginagawa mo yan ng may pag-ibig, ikaw ay isang martir. Minsan nga, napipilitan ka lang. Minsan lang, pinilit ka lang. No? Kaya yung mga nagsisimba dito na ang aga-aga, bumangon, yan ay maliit na pagiging martir. At habang humihirap, habang mas masakit, mas lumalalim ang pag-aalay. Kaya kung ikaw ay nagsaserve, no? At feeling mo minsan napipilitan ka na lang, no? Yung kailangan mo lang tumayo, kakaladkarin mo lang yung sarili mo, no? Yung mga choir na kumakanta, kailangan lang, no? Dahil magagalit si Badad. Oh, hindi yan. No? Hindi yan tungkol lang doon. Pero kahit ginawa mo't masakit sa damdamin mo, yan ay pagiging martir. Alam ko yun eh. No? Nung minsan, nawalan din ako ng boses. No? Bakit? Kasi yung dati kong assignment, ang laki-laki ng simbahan. Kung magmisa ako, ang OA ko. No? Yung may mic na, nilalakasan ko pa. No? Bakit? Kasi alam ko pakiramdam nung nandun sa sulok. Alam ko yung pakiramdam na nagsisimba sa labas. No? Alam ko yung pakiramdam na hindi mo naiintindihan yung misa. Kaya kailangan mong halos isigaw. Lakasan ang boses mo. At pag alis ko doon sa simbahan na yon, inopera yung vocal cord ko. Nagkabukol yung aking vocal cord. Yung vocal cord, ganyan yun eh. No? Nagkabukol sa gitna. Kasi akala nga singer ako sabi ng doktor. No? Sabi ko, wow, sana po, Dok. No? Kasi sakit daw na singer yun. Hindi mo na kumakanta. Pero yung araw-araw ka magmisa ng napakalakas, kasabay pa ng usok ng kalye, no, yun pala yun. No? Ganun pala nabuo yung bukol sa aking lalamunan o vocal cord. No? At 2 buwan akong hindi pinagsalita para ipahinga. Sakaling mawala yung bukol, pero hindi. No? Inopera. O, pero ganun Di ba? Yung mahirap sa'yo, pero isusuko mo, gagawin mo, pagiging martir. Maliit na bagay na pagiging martir. Bakit? Dahil yan ay pag-aalay. Pag-aalay ng may pag-ibig. Kaya nga, abot-abot ang aking pasasalamat sa mga nagbibigay sa ating parokya. Yung mga nagbibigay, lalo yung sa mga nasa online. Oh, bakit? Kasi alam ko para sa inyo na yan Para sa pamilya nyo na yan, pero ibinibigay nyo pa rin sa simbahan. Sinusuko mo para sa simbahan. Simbahang hindi naman malapit sa'yo, simbahang hindi mo naman parokya, pero binibigay pa rin tulong sa atin. At kinikilala ko yan na isang malaking pag-aalay. Sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. Tama? 'Di ba? Bawat sentimo, kung ikaw ay nagtatrabaho, mahalaga. Mahalaga.
Kaya anumang para sa'yo, sinuko mo, inalay mo, yan ay pagiging martir. Hindi man kinikilala ng iba, hindi man na-appreciate ng anak mo, hindi man na-appreciate ng ibang tao, o minsan ni Father, no, napagalitan ka pa, nag-serve ka, mali-mali. No? Pero kinikilala yan ng Diyos. Nakikita yan ng Diyos. Kung nagsimba ka, naantalang pagtulog mo, nahirapan ka, dumayo ka dito, pinilit ka, masamang loob mo, pero binigay mo pa din. Kinikilala yan ng Diyos. Bakit? Yan ay pagiging martir. Mga kapatid, ang pagiging martir ay isang lengguwahe ng pag-ibig ng isang matapang. Matapang hindi dahil wala siyang takot. Matapang dahil kaya niya na mawalan sa ngalan ng pagmamahal. Kaya niyang mahirapan, hindi para sa sariling kapakanan. At higit sa lahat, siya'y matapang dahil hindi siya takot sa kamatayan. Lalong-lalo na kung para ito sa kanyang minamahal. Amen? Amen. Yan pong second collection na binigay ninyo po, yan, lahat yan ay mapupunta sa ating Santo Papa, no? Sa mga apostolate at charity works ng Santo Papa. So imagine mo, lahat ng simbahang Katolika sa buong mundo ngayong araw na ito na nag-second collection, ipapadala sa Roma para gamitin ng Santo Papa sa kaniyang mga apostolate at charity. Kaya kung ikaw ay nagbigay, may ambag ka sa ginawa o gagawin ng ating Santo Papa. No? Yan po, lahat ng second collection na yan ay papadala po natin sa Roma. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay. Magsitayo na po ang lahat. Para sa lahat ng mga nagbigay sa simbahan, maraming salamat. Maraming salamat dahil binigay mo yan ng may pag-aalay at pagmamahal. Yan ay isang kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos na nagpatibay ng inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni na San Pedro upang kayo'y magkaroon ng pananalig na walang hanggan at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.